Okay, welcome back to The Intruder with your host, Ike Durano. And with us this evening, ako sa makauban, ang atong party list representative, Congressman Wilbert Lee. Congressman, good evening, maayong gabi. Welcome to The Intruder, there is a Sunstar Cebu. Good evening po ay, good evening po sa ating po mga nakikinig ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Congressman Wilbert Lee, sir, I'd like to hear your reaction. No? Ngayon, announce ni President Bongbong Marcos kagahapon nga ilan ang gilibkas sa ato ang Marcos administration ang price cap on rice. Unsa implication ani sir sa atong agricultural sector o sa atong mga consumers, Sir Congressman Wilbert? Well, gaya ng sinasabi ko lagi, no, ito pong price cap na to ay temporary measure lang, no. So, this is temporary, no. Ito ay ginawa ng ating pangulo at ng gobyerno para lang ma-arrest no yung pagtaas ng presyo. Pero ang sinasabi ko nga dati, kailan ito ay mai-monitor ng maigi dahil pag hindi ito na-monitor ng maigi, baka lalo itong mag-cause ng shortage ng supply. No? Kaya tayo naman ay naniniwala na kahapon nung tinanggal na ng ating Pangulo ito, ay I think it's about time dahil anihan na rin, no? Anihan na, and then parating na, o dumating na, o paparating na yung mga ating pong mga inangkat na mga imported rice. No? So, I think the prices of rice will stabilize soon. No? So, okay na po ito na ginawa niya ng kahapon. Opo. Okay. Yeah, Congressman, the President takes the responsibility of agriculture very seriously. And so far, how do you score? How do you assess the performance of President Marcos in handling this problem sa atong rice production in the Philippines? Did the government do enough assistance to our farmers? First of all, no, I believe that the direction of... Well, guys, sabi ko, no, first of all, ito pong direction ng ating Pangulo ngayon at ng pamahalaan, tingin ko ay this is in the right direction. No? Tama po yung ginagawa niya, and we have seen this in the second SONA of our President. Agriculture remains to be his priority. No? And we're very happy for that. No? So ako tingin ko naman, no, meron pong mga kakulangan, may pagkukulang pa rin, pero comparing no, this administration, nung ginagawa niya ngayon, ng administrasyon na to, comparing this to the other previous administration, itingin ko naman ay mas marami po itong nagawa nila for agriculture sector. And very serious yung ginagawa ngayon ng Pangulo to the fact that he took DA, siya talaga yung umupo dyan sa secretary. Tama po kayo, no? For me, I think mas gusto ko na ang ating Pangulo ang nakaupo dyan, no? Because ang akin, ang paniwala ko, ang responsibility, primary responsibility ng gobyerno ay ang pagkain ng mamamayan, no? So, what more can we ask for kung ang Pangulo nga ang nandyan, no? Pero ngayon, kapapasok lang, a few minutes ago, in-announce na daw ng palasyo yung bagong appointed DS Secretary, no? So, hindi ko lang alam kung ito ay, nakita ko lang na pumasok na na in-announce na raw ng palasyo yung bagong DA Secretary. But for me, I still believe that mas maganda kung ang Pangulo mismo ang humahawak niyan. I see. Sir, there is, you in the party list probably knows better. That's why we'd like to ask you, there is this notion that they prefer a lot of importers wanted importation rather than producing within the Philippines. What is the better recourse for our people, Congressman? Well, for me, no, we cannot afford na hindi natin po alagaan yung ating po mga local farmers, no. While plenty are saying na bakit hindi lang tayo mag-import, no, kung mura naman ang importasyon, mas maganda yung bigas, bakit hindi na lang tayo mag-import? Para sa akin, hindi po pwede yan, no? Because we cannot depend yung pagkain natin
sa foreign policy ng ibang bansa, no, which is yung pong pag-aangkat ng bigas, no, katulad po na nangyayari ngayon na biglang ayaw magpaangkat ng bigas o ayaw po export ng bigas yung India, no. So hindi po tayo pwedeng nakaasa sa polisiyang gano'n, no. Ang local farmers natin, ang akin, ang gusto kong mangyari, ito po ay gawin natin ating pong mga food security soldier, no? Meaning to say, sila po yung ating pong mga sundalo laban natin sa kagutuman, no? Our fight against hunger, our fight against food na abot kaya ng mamamayan, ito po yung mga lokal na farmers ang ating pong dapat na gamitin at alagaan, no? For me, food security is a national security issue, and once you say it's a national security issue, automatically it should be an expense item sa pamahalaan, no. It's an expense item na dapat po gastusan taon-taon. Dapat po mag-allocate ng pondo taon-taon para po dito sa food security na to, no. Having said that, kahit na yung production natin ng lokal na bigas ay mas mahal, hindi po natin pwedeng pabayaan dahil ito yung magsisiguro sa atin na meron tayong makakain taon-taon, no. Hindi tayo dapat umasa sa foreign policy o polisiya ng ibang bansa pagdating po dito sa pag-aangkat ng bigas. I see. Sir, on the part of your party list, ano ba yung mga sinusulong nyo sa Kongreso towards this end po? Well, marami na po tayong naisulong ng mga panukala, one of which is yung pong amendment, no. By the way, the Anti-Agricultural Smuggling Act, the Republic Act 10845, was also principally authored by our party list, no, during the last Congress, no. This Congress, we filed an amendment na unfortunately during the last Congress hindi po natin naisama ito pong mga dapat na isama ngayon. That's why ngayong Kongreso, nag-file po tayo ng amendment na isama po itong mga hoarder, price manipulators, at higit sa lahat, yung pong mga kasabot sa gobyerno, no? Kailangan po natin itong amyendahan ng batas na to at dagdagan yung kaparusahan para po, no, number one, ito pong nakikita natin, ito pong mga kaso, marami pong pina-file pero wala pong nangyayari. Wala pong nasasampulan, kumbaga, no? Dahil po, ito nga, hindi po naisama dito po sa batas na yung mga price manipulators, hoarders, at ito pong kasabot sa gobyerno. Kaya po nadidismiss yung napakaraming kasong pina-file po natin dahil po dito sa mga kasabot sa gobyerno. Kaya po ngayong Kongreso, nag-file po tayo ng amendment patungkol dito at ako naman ay natutuwa dahil bago po nag-recess yung Congress, ay naipasa na po sa third amendment po. Sa third reading, ito pong amendment na ito. So naipasa na po ito. I see. Okay. And Congressman, we thank you so much for your time. Okay. Yes, salamat po. Isingit ko lang, no, we filed a House Bill 9020, no. We call this the Cheaper Rice Act, no. We believe that this is the answer to the 20 pesos na gusto po ng ating Pangulo, no. 20 pesos na presyo ng bigas na gusto ng ating Pangulo at gusto nating lahat na maabot, no. Ako, ang paniwala natin, ito po yung kasagutan po dito. The gist of this act is just, ito pong batas na to, ang pinaka-importante at layunin po nito ay alagaan po ang presyo ng palay. Bantayan yung presyo ng palay, itaas ang presyo ng palay, siguraduhin may kita ang mga magsasaka, lokal na magsasaka. Pag nasiguro na po natin ng ating pamahalaan na itong mga lokal na magsasaka ay may kita, hindi na rin po tayo matatakot na pumasok yung mga importasyon. So, pag pumasok yung mga importasyon, dadami yung supply, bababa yung presyo. On the other hand, hindi po dapat matakot yung ating mga lokal na magsasaka dahil po meron po silang price subsidy. Ibig sabihin, sigurado na po yung kita nila galing po dito sa price subsidy na ibibigay ng ating pamahalaan. Yan po yung pinaka-gist niya ng House Bill 9020 na yan. Marami po tayong partner Ike na mga ibang House Bill, no? Baka maubos po yung oras natin pag i-discuss natin lahat yan dito. Yun po. Yeah, Congressman,
thank you so much for the time that you gave to us, and mabuhay po kayo. We'll have you in our future programs po, for further concerns on agriculture. Thank you so much. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa ating mga na nakinig at nanood. Nandito lang po ang aming office, bukas po 24/7. Mag-message lang po sa aming Facebook page or sa akin pong Facebook page, Congressman Wilbert Lee. Sigurado pong may sasagot dyan. Ang akin pong pangarap at gusto kong gawin at pinapanalangin ko po, maging winner tayo lahat. Maraming salamat po. Okay. Thank you, sir. Congressman Wilbert Lee.